Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyaya ako nila po tayo ngayon. At sama-sama po natin muli at takilain ang ating Panginoon sa umaga nito. Hallelujah. Praise God.
Your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. For the moment I wake up until I lay my head, and I receive all the goodness of God. Your love, you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. For the moment I wake up until I lay my head, and I will see all the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing all the goodness of God. I love your voice. You are every fire. Darkest night, you are close like no other. I know you was the fire. I know you was the rain. I have lived all the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life
There goes
dakila, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Namin namin ang iyong pagkatumpay, Panginoon, may pagsama, Panginoon, sa buong linggo ito, Panginoon. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng aming dakilang Panginoon na sa Kristo, wala po masabi namin. Amen. Sige po, manatili po tayo ng kayo bilang pagkalang po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kung meron po tayong Biblia or sabay-sabay po nating basahin ang salita ng ating Panginoon mula po sa aklat ng Juan, Kabanata 15, mga talatang 4 hanggang 5. Manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sabihin ko sana bulaga. Magandang umaga po mga kapatid. Patuloy na masalamat sa Panginoon dahil yung ating huli kami sa lugar na ito. Kayo ay makatulong ang panat. Salamat po sa ating Diyos na buhay na lagi na sa ating piling. At yan po ang ating magiging topic ngayong araw na ito. Manatili kay Kristo, manatili sa ating Diyos. Tayo po bilang mga Kristiyano ay normal lang yung madalas tayo mapagod, mawala ng direksyon, at maramdaman na tila hindi tayo malago at wala tayong bunga. Tama po ba yan? So, amen po. At tila, pero sa talatang ito, tinuturo ni Jesus ang susi ng isang buhay na mabunga at kalugod-lugod sa Diyos ang manatili sa Kanya. Ang larawan ng basan ay malinaw sa mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Kung walang sanga na nakakabit sa puno, hindi ito mamumunga. Ganon din tayo sa ating spiritual na buhay, sa ating kapanahonan ngayon. Kung hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Kayo na po yung magtanong sa sarili nyo, kaya kayo naman po yung makakasagot. Talaga bang nananatili si Kristo sa ating buhay? Lagi? O meron tayong pansarili na nating desisyon na pwede tayong pamilos ng ating lang na wala Panginoon. Pero yun po yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Si Jesus lamang ang pinagmumula ng tunay na buhay. Ang religiyon, mabubuting gawa o sariling lakas ay hindi makapagbibigay ng espiritual na kapangyarihan. Tulad ng sanga na nakadepende sa puno. Kailangan natin umasa kay Kristo sa lahat ng bagay. Kailangan natin umasa kay Kristo sa lahat ng bagay. Sabi po sa Colossus, Kabanata 1, talatang 17. At siya ang una sa lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay ay mananatili sa pamamagitan niya. Kung puputulin mo ang sanga ng isang puno, kahit gano'n pa ito kaganda, matutuyo rin. Sabi ng talata, kayo ang mga sanga, tayo ang mga sanga. Ibig sabihin, hindi tayo ang sentro, kundi si Kristo.
Ang layunin ng isang sanga ay hindi mabuhay para sa sarili, kung magdala ng bunga, kundi magdala ng bunga na magbibigay ng luwalhati sa puno. Marapat lamang na tayong mga sanga ng puno ay mamunga at masasaraling ito sa pamamagitan ng ating mga patotoo sa iba na magdiresulta upang dumami ang mga makakakilala pa sa ating tagapagligtas. Dadami ang sanga, dadami ang bunga, marami ang mariligtas kung mananatiling nakakabit sa puno na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen po, mga kapatid. Amen po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa aklat ng Roma 11:18, hindi ikaw ang sumusuporta sa ugat, kundi ang ugat ang sumusuporta sa iyo. Sa buhay po natin, hindi tayo sumusuporta kay Kristo. Siya yung dapat na sumusuporta sa atin na dapat tangkilitan. Dapat ay acknowledge natin yon na ang Diyos lang talaga ang ating pag-asa. Kapag wala si Kristo, wala tayong kayang gawin na makakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Kaya panatilihin natin na tayo ay nasa piling natin Panginoon. Kung natin siya, hindi natin siya tawag ko sa hindi natin siya ine-etchepera. Tama ba yung lingwasan? So, amen po. Ang panawagan ng pagpapatuloy ay ito, ang manatili sa akin at ako sa Kanya. Ang salitang manatili ay nangangahulugang tumahan o manahan, magpatuloy, manatiling nakakabit o nakaugnay sa ating Panginoon. Paano manatili kay Kristo? Una sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito ay mababasa natin sa aklat ng 1:15-7 kung maka-advance tayo sa ating binasa. Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hilingin ninyo ano mang ibig ninyo at ito ay pagkakaloob sa inyo. Ang pangalawa po, sa pamamagitan ng panalangin, ang isang patunay na tayo ay nananatili sa ating Panginoon, pag-ibig ko na sa umaga na nanalangin tayo. Hindi ko na kayo tatanong kung ginagawa niyo yun. Kung talagang ginagawa niyo. Sa pag-ising sa umaga, ang Panginoon kagad ang unahin natin. Siguro hindi naman literal na. Itanong natin sa Kanya kung ano ba ang Kanyang kalooban sa araw na ito. Hindi naman yung marinig natin ang sagot. Pero mararamdaman natin kung ano ang nais niya para sa atin. At kung ano yung pangangailangan natin, yung nakakatakwin niya ang pangangailangan natin. Ang pananatili ay hindi minsan ang karanasan, kundi pang araw-araw. So hindi pwedeng Lunes, mag-pray kayo, ay nanatili naman sa atin ang Panginoon, nanatili naman sa atin. Pero ng Martes, hindi na. Mali po yun. Ang pananatili ay hindi minsan ang karanasan, kundi pang araw-araw na relasyon. Dapat hindi tayo patanggal. Ang samang tayo ay hindi dapat patanggal sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang kahambing nito, halimbawa, ay yung ating ginagamit ngayon. Moderno cellphone. Kung kahit na gano'n pa ito maganda kung nalolobat na at hindi na ikabit para ma-charge sa power source, ito ay mauubusan ng lakas. Kaya kung pabayaan, hindi nakakabit. Basta nararamdaman ninyo may problema. Nalolobat na yung sarili. Dapat lagi siyang nakakabit para ma-charge. Hindi siya dapat na-on-call. Sabi nga ng iba, dapat tinatanggal mo pagka na-charge na yung telepono mo. Ayun po yun sa mundo. Kasi baka doon sumabog. Pero sa ating Panginoon, walang pagsabog. Kasi ang kailangan natin, palagi tayong nakakabit sa ating Panginoon Jesus. Pangalawa po, ang pangako ng kasaganaan, namumunga ng marami ang sabi ng ating Panginoon. Ang bunga ay tanda ng tunay na relasyon kay Kristo. Ano nga ang mga bunga? Bunga ng Espiritu. Sabi sa Galatia 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So, tandaan po natin yung mga yun. Kailangan meron tayo ng lahat ng yun. Kung tayo ay nanatili kay Kristo, magiging ganun tayo sa lahat ng bagay na natin. Mga mabubuting gawa na nakaluluwi sa Diyos. Sabi sa Colossians 1:10,
Ang kayo'y magpatuloy sa pamumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, nagbibigay kasiyahan sa Kanya sa lahat ng bagay, namumunga sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lumalambot sa pagkakilala sa ating Diyos. Padmas po tayo, John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, sa halip ako ang pumili sa inyo. Isinugo kayo upang humayo at mamunga ng mga bungang nananatili sa inyo. Sa gayon, anumang hilingin niyo sa Ama, sa pangalan ko ay ipagkakaloob sa inyo. So kung tayo po ay lambog na tayo ng banal na espiritu, yung binanggit kanina. Ang kasunod doon ay makikita sa ating buhay yun. Kung hindi mo natin i-share sa iba, na hindi tayo nagsasalita, makikita sa ating buhay kung ano yung ibig sabihin na pananatili ni Kristo sa ating buhay at yung pananatili natin sa Kanya. Nakikita ng iba, parang ikaw yung buhay na katotoo. Plus pa yung kung magsasalita ka, i-share mo yung naranasan mo sa iba, na naranasan mo bilang buhay Kristiyano sa ibang hindi pa nakakakilala sa Kanya. At mamunga ikaw, yung sangang ikaw, dadami pa yung sanga mo, dadami pa ang bunga na nagmumula sa ating puno sa pamagitan ng iyong pananatili sa Kanya, sa ating Panginoon. Sabi pa rito, mga kapatid, hindi kaunting bunga, kundi maraming bunga. Tandaan po natin yun. Hindi yung napakabagay po ng puno kapag maraming sanga, pero ang bunga isa. Hindi natin yung hindi mga sa literal na puno. Halimbawa, puno ng santol. Malawak yung niya, pero yung sanga na nandun sa kanya ay hindi masyadong nakakabit para tayo. Halimbawa tayo, hindi natin masyadong nagagawa yung mga bagay na iniata sa atin ng Panginoon. Dahan-dahan matutuyo yun. Mamunga man siya, isa, dalawa, tatlo. Tingnan niyo yung puno ng santol na lang sa loob ng isang taon. Tatlo lang ang bunga, dalawa lang ang bunga. So yun po yung naihahambing natin sa salitang ating binibig kanina. Pangatlo, ang babala ng walang magawa. So, ang sabi daw sa talata, kung hindi tayo mananatili sa ating Panginoon, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Ibig sabihin nung wala tayong magagawang nakakalubot sa ating Panginoon. O wala tayong wala tayong mararanasan buhay na kaaya-aya sa Panginoon at may kapayapaan tayo sa ating mga puso. Sabi nito, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin ay wala kayong magagawa, napakalinaw po noon. Ano ba ang mga consequence o kaya maranasan mo o yung hindi maranasan kapag hindi tayo nananatili sa ating Panginoon? Ang una, kawalan ng kapangyarihan. So ang pananatili sa Panginoon, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na kapangyarihan ng lakas ng loob. Kung tayo ay mag-share sa iba, tayo ay mag-evangelize, nasa atin yung kapangyarihan na mula sa ating Panginoon. Kung lagi natin siyang kasama, hindi tayo mahihiya, hindi tayo matatakot. Kahit ang paligid ay sa tingin natin magulo, pero doon tayo dinadala ng Panginoon para mag-share ng gospel, hindi tayo matatakot. Kasi nasa atin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. O yung mismo kapangyarihan sa Kristo ay nasa ating buhay dahil nais natin manatili sa kanyang buhay. Kung wala kay Jesus sa ating sariling lakas, talino o kakayahan, hindi sapat para sa mga bagay na may tunay na kahalaga sa kaharian ng Diyos. Ang gawain ay maaaring magmukhang mabunga sa panlabas, pero walang eternal value kung hindi nagmumula kay Kristo. So tandaan po natin, palaging manatili sa ating Panginoon upang hindi maranasan ang kawalan ng kapangyarihan mula sa Kanya. Pangalawa, pagiging walang silbi. Ito nga po na binabanggit ko, wala yan sa PowerPoint. Hindi niyo makikita. Kasi nais kong maramdaman ninyo, kung maunawaan ninyo kung ano yung binabanggit dito. At kahit hindi na niyo siya makikita kahit kailan, nakatanim niya sa puso niyo. Itanim niyo na sa puso niyo, manatili kayo sa ating Panginoon at lahat ng binabanggit ditong pangit na bagay na mararanasan natin at saka yung magagandang bagay na hindi natin mararanasan ay napapaliwanag ng ating discuss ngayong araw nito.
So ang aking pong kahilingan, encouragement, tandaan niyo po ito kasi hindi niyo ito makikita. Dapat ito nasa buhay ninyo ang oras ninyo nadinig. Ang pangalawa po, pagiging walang silbi at itatapon. Mabigat yun. Kapag tayo ay hindi nakakabit sa ating Panginoon o hindi tayo tumatahan sa kanyang presensya, para tayong pagiging walang silbi at tinatapon. Sabi sa verse 6, kung sino man ay hindi mananatili sa akin, sa katulad ng sanga na tinatapon at natutuyo. Ginagay ko kanina, di ba? Pagka mahuna na yung pagkakakabit ng sanga, alas loylay na yun, matutuyo na lang yun. So, tinatapon na yun. Yung iba kasi sinusunod ko yung puno talaga ng literal. Ang hindi nakakapit kay Jesus, ay nagiging parang tuyong sanga na hindi na mapapinabangan. Ito ay larawan ng isang buhay na walang direksyon, walang layunin, at hindi nagagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, tandaan po natin yun. Ang susunod, spiritual na pagkatuyo. Ang di mananatili kay Jesus ay mawawalan ng kagalakan, kapayapaan, at sigla sa spiritual na pamumuhay. Pwede tayo namumuhay sa spiritual, pero marami tayong alalahanin kasi hindi natin inuunahan ang ating Panginoon. So, panatilihin natin, nananatili tayo sa buhay ng ating Diyos. Ang panghuli, pagkahiwalay at panganib ng paghukom. So, ito may yung pinaka-karanasang ayaw nating karanasan sa dakong huli o sa dakong hindi pa rin tayo susunod sa inikay sa ating ating Panginoon. Ang sanga na hiwalay sa puno ay unti-unting matutuyo at sinusulog. Ito ay larawan ng espiritual na kamatayan at sa huli ng walang hanggang kapahamakan kung tuloy ang nananatili ang di pakalig. O kaya di mananalig sa ating Panginoon. So, ang sabi nito, larawan ng espiritual na kamatayan. So, pag tayo namatay sa pisikal, pero yung espiritual na kamatayan, saan tayo pupulutin? Kung tayo walang relasyon sa Panginoon. Siyempre, hindi niya tayo masasaklan kung tayo kung hindi natin ina-appreciate o hindi natin tinatandaan na dapat ay kabilin natin Panginoon sa lahat ng oras. Sa impyerno ang tuloy. Sinasabi dito, inusunog sa lugar ng at panganig ng paghuhukom. Sabi doon, ang hindi manatili kayo sa magbubunga ng kawalan ng bunga, kawalan ng kapangyarihan, kawalan ng silbi, espiritual na pagkatayo at panganib ng paghuhukom. Samantalang ang pagmanatili sa Kanya ay magbubunga ng masagarang buhay, kapangyarihan, at katuparan ng kalooban ng Diyos. Ano yung katuparan ng kalooban ng Diyos? Kung tayo may kaligtasan ng buhay na walang hanggan. So, tandaan po natin, ang pananatili kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, inulit to, ang hiwalay kay Kristo ay walang espiritual na kapangyarihan, walang tagumpay laban sa kasalanan, walang kabuluhan ng lahat ng gawain. Ang huling tanong, gusto ba ninyo ang gano'n? So, ay mo ba? Pakanta natin sa dali. Sabi ng awit, 127, verse 1. Kung ang Panginoon ay hindi ang magtatayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagpapagod ng mga nagtatayo dito. So, ang ating pong panabahan, ang ating kongregasyon, ay ating i-acknowledge na ang Diyos ang nagtayo. Kasi kung hindi ang Diyos ang nagtayo, hindi natin pinagkatiwala sa Kanya ang lahat nito, hindi tayo nanatili sa Kanya, ang lahat po sa atin, ay hindi na nanatili sa Kanya, walang kabuluhan. Kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Guguhan-guguho ang ating panabahan, guguhan-guguho ang ating relasyon sa ating kapwa. So, manatili tayo sa ating Panginoon ng araw-araw, minuto, segundo, ang buhay natin. At wala tayong mararanasan pangit tulad ng mga binanggit natin kanina. Ang buhay natin, ihali natin sa Panginoon. Tayong lahat. Huwag natin itindihin yung ating mga sarili. Kung tayo ay may sama ng loob sa mga iba nating member, alisin natin yun.
O kaya, manatili tayo sa Panginoon, mawawala yon. Kasi ang Diyos ay Diyos ng katuwiran. Matututunan natin kung ano yung matuwid. Naalala ko yung ano yung CCF, no? Christ Commission Fellowship. Ang chair noon, ang head pastor ay si Peter Tansi. Ang kanyang karanasan sa buhay ay ang kanyang anak na babae na rape ng 7 tao. Pero doon sa patotoo niya, nung una, siyempre, ang pagramdam ng Peter Tansi, siyempre galit siya. Pero ang pinaalala sa kanya ng Panginoon, dahil nananatili siya sa kung ano ang kanyang magiging desisyon, naigawad ang kapatawaran. Pinatawad niya yung mga hindi naman hindi nga humingi ng tawad yung mga tao na yun. Tapos, siya, nakalaan na ang kapatawaran niya sa mga tao yun. Hindi siya nagtatay ng galit. Parang binaliwala niya yung kanyang sariling pagramdam. At ang pinanguna niya sa kanyang buhay, ay yung kapatawaran ginagawa ng ating Panginoon. So, ang buhay nila ngayon ay hindi nababago. Lahat ganun na para sa Panginoon, ang lahat ng kanilang ginagawa. Napakalawak ng kanilang panambahan. Kasi nandun yung pananatili sa Panginoon at yung kapatawaran napakahirap gawin ng isang taong na naapi. Pero nagawa nila, wala naman yan. Ano ba? Sama-sama sila, may unity, na sana ganun din sa atin. Tandaan po natin yung sinabi kanina, huwag nating maranasan ng lahat ng pangit na bagay at yun ang susi doon ay ang pananatili lang sa ating Panginoon. So, bago tayo tapos, isang conclusion ko. Mga kapatid, malinaw ang mensahe ng John 15:45. Si Kristo ang puno, tayo ang mga sanga. Ang ating buhay ay dapat palaging nakakapit sa Kanya. Tandaan po niyo, laging nakakapit sa Kanya. Ngayon, paramdam niyo, nakakapit na tayo sa ating Panginoon. Tayo ay nananatili sa ating Diyos. Kaya nga po, palakpakan natin palang sa ating Panginoon. Ang ating buhay ay dapat palaging nakakapit sa Kanya. Kapag nananatili tayo kay Jesus, tayo ay magbubunga ng marami. So, yun yung dadami pa tayo ng dadami. Kung tayo ay sabi natin, walang kakayanan na sumubo sa mga mahihirap na lugar o sa mga maraming tao na minsan nakakaranas ka pa ng persecution o ito ba yung masama sa tingin nila samantala ang Diyos ang hindi nadala. Pero ang Diyos ang gagawa ng himala sa mga tao yun. Hindi naman tayo eh. So panatilihin natin sa buhay natin si Kristo. Kahit na sino ang ating sharean, nadadala sa kanyang paanan. Sabi nga, kapag nanatili tayo kay Jesus, tayo magbubunga ng marami. Magbubunga ng marami, magbubunga ng marami. Ngunit kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Itanong natin sa ating mga sarili. Tayo ba ay tunay na nanatili kay Kristo o pilit natin pinagbubunga ang ating mga sarili? Suriin po natin mabuti ang ating mga sarili para makapag-desisyon tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Panapakan po natin muli ang ating Panginoon. Suriin siya ang gawin sa Espiritu at Tuhanan. Alam niyo, ano ba yung alam niyo yung kantang Ikaw Lang? Mga kapatid, asan yung ating mga singer? Kaya papakantayin ko lang sila ng yung maganda yung kantang Ikaw Lang, Ikaw Lang, Ikaw Lang. Alam ba natin yan? Ikaw lang, ating Panginoon. Pasabayan niya, tutugan niyo na lang kami. Tumayo po tayong lahat. Ano ang Panginoon? Ikaw lang, ating Panginoon. At tayo na lang. Sige. 1, 2, ready. 1, 2, ready. 1, 2, ready. Ikaw lang aking ginamahal. Sige lang naman tayo. Ikaw lang
Di ba mauna kami? Ikaw lang Yan. aking Kayo ay tulad ng aking pag-ibig ko sa'yo lang aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang Panginoon. Sa'yo ay susunod laging pag-ibig ko. Hallelujah, hallelujah. Sige po, mga sa palakpakan. Hallelujah. So yung po tandaan natin, di ba, siya lang ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. At ang buhay natin ay masigla, mapayapa, masayang mapayapa. Tapos ay kalooban ng Diyos ang ating nagagawa. Sa napakalaking development sa atin yun. Kung halimbawa ay medyo mababaw yung ating pag-unawa sa ating dapat na maging papel. Yun ang ating tandaan, manatili sa ating Diyos. Yung ating John 15:4-5 hanggang 6 na, hanggang 7 na, para maunawaan natin yung lubos. At pag-aralan po natin yung sa ating mga personal na buhay. At pag ini-apply natin yung sa ating panambahan, yung personal natin sa ating mga sariling tahanan, ay may extend natin sa ating kongregasyon. Sama-sama tayo sa lahat ng gawain. At wala tayong iisipin hindi maganda mangyayari dahil Diyos ang ating kasama. Pag kasama natin ang Diyos, lahat ay kaluguran para sa Kanya ang mga gagawin natin. Amen po? Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Pabamig ka na lang. Sige. Tayo po ay sa ating topic sa isang panalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, tulungan mo kaming manatili sa iyo araw-araw. Huwag mong hayaang maputol ang aming ugnayan sa iyo. Naway magbunga ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan namin, Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na. Amen. God bless everyone. Marami pong salamat kay Brother Apollo Makaisa sa kanyang mabuting salita. Maaari na po tayo makaupo lang. Amen. Tayo po ay nagtatao sa pagbibilang. Kung meron po tayong Biblia, makibukas po tayo sa Lucas, Kabanata 6, versikulo 38. Ito po yung nasusulat. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibibigay ninyo. Sapagkat kung papaano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Purihin ang banal at buhay sa salita ng Diyos. Tayo kung lahat ng namin. O Diyos na dakila, Panginoon, narito kami upang maghandog sa iyo, Panginoon. I-prepare mo nga po yung aming sarili, Panginoon, sa paghahandog. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung maghahandog ngayong umaga ito, Panginoon. Yung hindi ko makapaghandog, Panginoon,
po yung patuloy na magbigay sa kanila ng pagpapala, Panginoon, upang sa kanilang pagbalik sa inyong tahanan, Panginoon, ay may maibigay sila sa inyo, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo po kami ingatan, gabayan, at bigyan ng kalakasan araw-araw, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po ba yung na-bless? Inayang ko lahat po sa ano? Inayang ko lahat po tayo sa tayo at tanong naman natin ating sa panggaling. Ang sa ating Panginoon. Hallelujah. Sama po tayo mga sumayaw sa umaga nito. Hallelujah.
kay Brother Apollo na mula po sa Giginto, Bulacan. Palakpakan po natin si Pastor Apollo. Salamat po. Sige po, ngayon po ay manalangin po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na to, Panginoon. Sa umaga na to, sa ginamit mo, Panginoon, na magdala ng iyong salita. I pray, God, na sa umaga na to ay aming maging kalakasan at panibagong katuruan, Panginoon, yung aming mga narinig, O God. Lord, sa umaga na to, itanim niyo po sa matabang puso, sa matabang lupa, ang iyong salita at lumabog po ito at magamit namin ito na armor sa aming mga buhay, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na ito. Pagpalain niyo po yung salita na to, Panginoon, at ito po yung aming maging maibahagi rin sa iba, Panginoon, na kung paano ka kumikilos sa mga anak mo, na patuloy na magmahal sa mga kaluluwa, Panginoon. Lord, salamat. And I pray, God, sa mga kapatiran na dumalo dito sa iyong gawain, Panginoon. Ikaw po magpala sa kanila, Panginoon, at patuloy niyo po na ingatan ang mga kapatiran na dumalo dito, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Salamat po, God, sa iyo po yung pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen.